Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Pulis na binaril habang nagpapacar wash sa pool sa CCTV. Exclusive ng News 5 Visayas. Dating empleyado ng City Hall, pinagbabaril dahil sa love triangle. Trahedya naman. Babaeng namasyal sa perya, nahulog sa Ferris wheel. Ito pa ang isang nakakakilabot. Mga nasa drive-thru, nagulantang ng may bumulagang sawa. At ito na nga, Julia Barreto at Enrique Hill, first time magtatambal sa telebisyon dito sa Kapatid Network. Dinukot at pinatay hanggang sa natagpo ang palutang-lutang sa dagat ang hubad na bangkay ng isang beauty queen sa Leyte. Ang matindi pa, nakatali ang kamay at paa ng biktima. Binalutan din ng duct tape ang kanyang mukha. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Nakahubad at palutang-lutang kahapon sa dagat sa Tacloban ang bangkay ng isang babae. Kalunos-lunos ang kanyang sinapit. Nasa bloated state na po ito, hubad. Yung dila nito is nakalabas na. Nakita rin po na nakatali yung kanyang lieg, saka kamay at yung paa. Yung mukha din po nito tinakpan ng itim na tela, binalutan pa ng duct tape. Agad prinoseso ng Soko ang bangkay. Ito ang itsura ng biktima noong nabubuhay pa. Siya si Aquin Aradasa, 35 years old, isang beauty queen at dating Miss Matag-ob. Dahil sa mga tattoo ng biktima, kinumpirma ng kanyang pamilya na si Aradasa nga ang babaeng natagpuang patay sa dagat. Base sa investigasyon, umaga noong July 31, huling nakita ang biktima. Sa kuha ng CCTV sa barangay Valencia, Ormoc City, makikita ang biktima na naghihintay na masasakyan sa kalsada. Isang kotse ang huminto sa tapat ni Aradasa. Hindi gaanong maaninag pero may lumabas sa kotse at sapiltang isinakay ang biktima. Hanggang sa kahapon nga ay natagpuan ng patay ang babae. Napalakahan ng mga pulis ang kotseng dumukot kay Aradasa at tinatrak na ito ngayon. Patuloy pang inaalam kung sino nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sumalpok sa poste ang motorsiklong may mga sakay na papunta sana sa ospital sa Caloocan. Patay ang rider habang sugatan na ang dalawa niyang angkas. Nasa frontline ang balitang yan, si Hannibal Talete. Mahal na mahal ko mga anak ko na yan ngayon. Wala naman akong ginagawa. Kaya lang talagang ganun ang buhay. Siguro kapalaran na po ng anak ko yan. Naghihinagpis ang barangay Tanod na si Alex Picondo. Dalawang anak niya ang nadisgrasya sa Camarin, Caloocan. Bumangga sa poste ang motorsiklong sinasakyan ng magkapatid at isa nilang kaibigan. Sa lakas ng impact, bumaluktot ang poste. Kwento ng nakakita, matulin ang takbo ng motor. Biglang may narinig kami malakas na tunog tapos bigla ko na lang nakita may lumilipad na motor. Dead on arrival sa ospital ang 27 anyos na rider na si Aaron Picondo. Critical naman ang nakabatang kapatid niyang si Andre habang sugatan ng kanilang kaibigan. Ayon kay Alex, ama ng magkapatid, unang nasangkot sa gulo ang kanyang mga anak at kaibigan. Napalo raw ng bote sa ulo ang kaibigan at dadalhin sana ng magkapatid sa ospital. Habang bumibiyahe, doon sila bumangga sa poste. Wala silang suot na helmet. Ayon sa taga-barangay, accident-prone ang lugar, kaya sila naglagay ng signage bilang babala sa mga motorista. Patuloy itong iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Binaikli na ang pila sa mga port sa Boracay. Dahil yan sa automated ticketing system na inilunsad kanina. Live mula sa Boracay, nasa frontline ang balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano ba itong bagong ticketing system dyan sa Boracay? Julius, target maging less hassle at di na gaanong maging mahaba ang pila sa mga port para sa mga turistang pupunta dito sa Boracay. Dahil nga yan sa pinakabagong ticketing system bago makarating sa isla.
Karaniwang eksena na kasi ang mahabang pila sa mga port dahil sa libo-libong turistang gustong magbakasyon dito sa Boracay. Ilan nga dyan ang nahihirapan sa pagbayad ng terminal at environmental fees, pati na nasasakyang bangka dahil palipat-lipat ng counter. Pero never again, dahil kanina inilunsad na ang Let's Go Boracay, isang online o web-based platform para sa automated ticketing system papunta sa isla. Pwede na dyan magpa-register at magbayad ng kinakailangang fees. Pwedeng gawin ito sa pamamagitan ng e-wallet, credit card o personal na babayaran sa counter. Oras sa makapagbayad, maglalabas ito ng QR code na ipepresenta na lang sa port kasama ng valid ID. Dahil dyan, 10 hanggang 15 minuto na lamang ang magiging waiting time bago makasakay ng bangka mula sa kasalukuyang mahigit kalahating oras pa nga kung minsan. 35 pesos ang convenience fee para sa ticketing system na proudly Pinoy-made. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Boracay, makakatulong ang bagong sistema para makahikayat muli ng maraming turista at mas mapadali ang proseso ng kanilang pagpunta sa isla. Pakinggan natin ang pahayag ng alkalde ng Malayaklan. Ang purpose talaga yung convenience Mawala na yung queuing na yan. I want Malay to be a smart city. So it should be a cashless na Malay in the future. Sa ngayon, Julius, libre pa muna ang paggamit dito sa Let's Go Boracay platform para masubukan ng mga turista hanggang September 1. At mananatili pa rin daw muna ngayon yung mga mano-manong pagpila at pagbayad nga sa mga fees hanggang huling quarter na taon para sa mga turistang gusto ma-experience yung pinagmamalaking White Beach dito sa isla ng Boracay. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Martes. Kinumpirma ng Filipino-American social media star na si Bretman Rock na hiwalay na sila ng kanyang partner na si Justice Fester. Sa kanyang IG story, sinabi ni Bretman na mutual decision ang kanilang paghihiwalay matapos ang higit 1 taong relasyon. Mananatili rin daw silang magkaibigan ni Justice. For now, mas pinili raw nilang pareho na mag-focus sa kani-kanilang mental health at self-love. Sa video, tila nagpahiwatig rin si Bretman na he is not closing his doors to love. We still have love for each other, and I do believe that if divine timing, if we're really meant for each other, then we will find each other again. Susunod! Babae na balian matapos mahulog sa Ferris wheel sa Lalo, Cagayan. Lalaking PWD na tulak umano ng droga, inaresto habang naglalaro pa ng scatter sa Maynila. At mga nasa drive-thru na bulabog ng dahil sa sawa. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahulog sa Ferris wheel ang isang babae sa Lalo, Cagayan. Umandusay ang 18 anyos na biktima. Base sa investigasyon, habang iniintay ng mapuno ang Ferris wheel, dumungaw ang babae sa kanyang inuupuan. Nahilo siya at nadulas hanggang sa nahulog sa taas na 10 talampakan. Lumalabas sa investigasyon na nakalak naman ang safety seat bar sa upuan ng biktima. Nagpapagaling na ang babae na nabalian ng tadyang at nagkasugat sa kanyang ulo. Nakikipag-ugnayan na rin sa biktima ang operator ng Ferris wheel. Nahulihan ng higit ₱250,000 halaga ng droga ang PWD na umano'y tulak sa Maynila. Ang suspect dati na rin daw nakulong dahil sa iba't ibang kaso. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Abala pa sa paglalaro ng scatter o online sugal ang person with disability na si alias Bulag nang arestuhin sa Ermita, Maynila. Hindi nakakakita ang isa niyang mata, inaakusahan siyang drug pusher. Nakuha mula kay Bulag ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 544,000 pesos.
Ayon sa mga polis, si alias Bulag ay konektado sa isang tulak na una na nilang inaresto noong nakaraang buwan. Siya lang yung pumalit doon sa dati nating na ano. So, maliban sa nangangalakal, yung mga dating parokyano ng ano niya, kasi malaki lumalaki siya bigla. Dating parokyano ng amo niya, siya na rin ang susupply. Umamin ng suspect na nagdodroga siya pero di raw siya tulak. Hindi naman po talaga ako nagbebenta eh. Minawa po silang items pero hindi po sa akin galing. Napag-alaman ding labas-masok sa kulungan si Bulag dahil nasangkot sa robbery, gambling, illegal possession of firearms at illegal na droga. Ngayon naman, maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Patindi na ng patindi ang labanan sa pagitan ng mga Guerrero at Montenegro sa FPJ's Batang Quiapo. At sa bawat sagupaan, may namamaalam. Tuluyan na nga pong sumabog ang galit ni Santino, played by Ronaldo Martin, kay Edwin, na ginagampanan naman ni Ping Medina. Ang engkwentro nangyari habang tumatakas sina Santino at Erica mula sa grupo ni na Angkong. Susunod namang sasabog ang galit ni Tanggol sa mga Guerrero dahil sa pagdukot sa kanyang lola Tinding. Susugod na ang mga Montenegro. Abangan mamaya kung saan yan hahantong sa FPJ's Batang Quiapo. Ito pa nga, as a supportive father, si Senator Raffy Tulfo sa pamamanhikan ng anak niyang si Quezon City Representative Ralph Tulfo. Lalo pa nga atang na-in-love si Quezon City Representative Ralph Tulfo nang kumanta ang fiancé niyang si Shandri Murjani habang namamanhikan ang pamilya Tulfo sa Cagayan de Oro City. Si Senator Raffy masayang ikwinento na good influence si Shandri sa kanyang anak. Nagpasalamat din ang senador at kanyang misis sa mainit na pagtanggap sa kanila ng pamilya Murjani. Wala pang inilabas na detalye sa kasal ni na Congressman Ralph at kanyang fiancé. Susunod, sa WAF, nakita sa ilalim ng sasakyan ng nagda-drive-thru. Babae sa Lipas City, Batangas, pinatay sa bugbog. Gate ng suspect, hindi niya sinasadya. At low pressure area na malapit sa Catanduanes, may tsansa kayang maging bagyo? Alamin yan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Huli sa akto ang isang lalaking nagbebenta ng mga in-record niyang lecture sa isang review center. Katwiran ng suspect, kinailangan daw niya ng pera dahil isa raw siyang law student. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Sa sulok ng isang establishmento sa Tacloban City, pumwesto ang lalaking naka-orange na yan. Suspect siya sa illegal na bentahan ng mga video lecture ng isang bar review center na nasa Maynila. Kaya agad nagkasa ng operasyon ang mga otoridad. Yung volume? Oo. Pero same content. Walang kaalam-alam ang suspect na mga taga-NBI Cybercrime Division ang sinisales stock niya. Nang makumpirmang nasa hard drive na ang mga binibentang files, inabot na ng NBI ang pera saka kinuha ang ebidensya. Ikaw ay may karapatang manahimik.
Dito na inaresto ang 36 anyos na sospek. Inaalam ngayon ng mga otoridad kung dating enrolled sa review center ang sospek, kaya na-record ang mga video ng lecture. Bukod sa ibinayad na 3,000 piso at hard drive, nakuha mula sa sospek ang ginamit na laptop at ilang pang gadget. Katwiran ng sospek, kinailangan niya lang ng pera dahil law student umano siya. Hawak na ng NBI Eastern Visayas Regional Office ang lalaki na mahaharap sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang paglabag sa Intellectual Property Code. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagulantang ang mga empleyado ng isang fast food restaurant nang may bumulagang sawa sa kanilang drive-thru sa Cagayan de Oro. Nakita ang sawa sa ilalim ng kotse ng customer. To the rescue naman dyan ang gwardya at isang staff. Pahirapan ang paghuli, lalo't 4 na metro ang haba ng sawa. Sa huli, na-corner nila ito at na-turn over na sa mga otoridad. Hindi pa tukoy kung paanong napadpad sa kotse ang ahas. Seryoso si Pangulong Bongbong Marcos sa utos niyang busisiin ang mga palpak na flood control projects. Wala raw siyang sasantuhin kahit pa kalyado niya ang mga ito. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Kakambal na problema ng bayan ng matinding ulan at baha. Kaya naman maraming Pilipino ang napapalakpak sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA. Hinihimay na ang mga flood control projects na ginastusan ng mahigit 980 billion pesos sa loob ng 3 taon. Pero nasaan ang resulta? Sabi ko, kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Hindi natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Kasalanan ito. Dahil dyan, nag-utos si PBBM ng audit at klaro na hindi DPWH ang mamumuno sa investigasyon. Hindi talaga DPWH. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi. Kinuha na natin yung listahan. Kaya yung mahalaga doon sa aming pinag-usapan na isa sa publiko natin. Wala raw sasantuhin ng Pangulo. Kahit pakaalyado niya ay hindi palalagpasin basta nasangkot sa korupsyon. Isa rin sa mga isyong binigyang diin ni PBBM ay ang pagputol ng pondo para sa mga foreign assisted projects. Kailangan daw yang ibalik. The worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangurakot itong mga ito. Kaya giit ng Pangulo, ibabalik niya sa Kongreso ang budget kung hindi ito tugma sa plano ng ehekutibo kahit mahumantong sa reenacted budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Susunod sa CCTV. Pulis tinambangan at pinaulanan ng bala pero nakaligtas. Dating Vice President Leni Robredo tutol daw na ipaaresto noon sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang mga bagong programa sa TV5 na maghahatid ng kilig at kakaibang vibe. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Siyam na beses pinagbabaril ang isang pulis sa Makati City. Pero nakaligtas pa rin ang biktima. Ang krimeng yan na tunghayan pa ng minor de edad na anak na pulis nasa pulsa video. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Palco. Nag-uusap ang mga lalaking yan sa labas ng isang car wash sa Makati City nang biglang sumugod ang 2 armadong lalaking naka-helmet. Ang target nila, ang lalaking nakadilaw na isa palang intelligence officer ng PNP Highway Patrol Group. Nagpulasan ang mga lalaking nag-uusap. Natapilok ang pulis, kaya naabutan at pinagbabalil siya ng mga salarin. Tila may kinuha pa ang isa sa mga sospek mula sa nakabulagtang pulis sa katumakas sakay ng motorsiklo.
Natagpuan sa gitna ng kalsada ang pinagbabaril na pulis. Nagkalat sa paligid niya ang mga bala, agad siyang sinaklolohan at dinala sa ospital. Base sa investigasyon, 14 na beses nagpaputok ng baril ang gunman. Siyam ang tumama sa balikat, tiyan at hita ng biktima na himalang nakaligtas. Kakain lang daw sana ang pulis habang nagpapa-car wash nang biglang pagbabarilin. Ang personnel po natin ay talagang very known. He is a former Limbas officer. So, may mga projects o mga kilala na wanted or mga most wanted persons na target din po ang kanyang case operation. Ang masaklap na trauma raw ang 17 anyos na anak na biktima na nakakita sa pamamaril. Bukod sa biktima, isa pang lalaki ang nadaplisan ng bala sa tagiliran. Meron din daw babaeng sinundan ng mga salarin at tinangkang hold-upin. Posible raw na may kinalaman sa trabaho ang motibo sa krimen. Pero isa pa sa tinitignan ay ang pagnanakaw. Tinangay kasi ang baril, kwintas, cellphone at wallet ng biktima. Sa ngayon, tukoy na ang pagkakakilanlan ng mga sospek at tinutugis na sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Patay sa pamamaril ang isang padre de pamilya sa Cebu City. Posibleng love triangle umano ang ugat ng krimen. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Napahagulgol ang mag-inang yan sa harap ng bangkay ng kanilang padre de pamilya na si Roldan Minguito. Ang biktima pinagbabaril ng riding in tandem sa tapat mismo ng kanilang bahay sa Cebu City. Kwento ng asawa ng biktima, nagtitinda ang mister ng pagkain nang biglang dumating ang mga gunmen. Nagulantang ang mga residente dahil sa sunod-sunod na putok ng baril. Ito siya nga, ang gasol mo inabuto. Tapos kang kay, pagtawag niya, Roldan, pagdingin niya, diri naman na nahayang naman, puto iyang gitapos. Roldan, singit siya. Di mo ito pagkuhan niya, pagdingin. Di ay gabarog. Yung mo ito, iwak na iyang kamotulog, ipos sila sa mubalik. Nakunan pa sa CCTV ang pagtakas ng mga nakamotorsiklong salarin. Naisugod naman sa ospital ang 41 years old na si Minguito, pero idineklarang dead on arrival. 5 bala ang tumama sa kanyang mukha. Bukod sa biktima, isang bata ang nadamay at nadaplisan ng bala sa paa at gilid ng mata. Hinala ng kaanak ni Minguito, may kinalaman ang krimen sa pangangaliwa ng biktima. Unibaw ang sad sa ako ang umaga ni Ingon na mo may ang nabasahan dito sa X nga makitaban siya. Niya, ang ako ang naibaw. Yung babae at saka yung pinsan ko para may natatagong relasyon. Pero parang yung asawa ang yung nagbaril. Wala pang pahayag ang mga pulis pero pinuntahan nila ang bahay ng umano'y kabit ng biktima pero walang tao roon. Lumalabas din na bago ang pamamaril, nagtanong-tanong na raw ang mga gunman sa lugar kung saan nakatira ang biktima habang may dalang picture. Patuloy silang tinutugis. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Napatay sa bugbog ng isang lalaki ang umano'y pick-up girl sa Lipa City, Batangas. Depensa ng suspect, hindi raw niya sinasadya ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, si Caricator. Magang-maga ang dalawang mata ng babaeng yan sa Lipa City, Batangas. Natagpuan siyang walang malay sa loob ng tricycle, naka-jacket, tila itinatago ang katawan niyang tadtad ng pasa. Dinala ang biktima sa ospital pero namatay rin kalaunan. Ang mga huling sandali niya sa pool sa CCTV sa bahagi ng CM Recto Avenue at Pitore Street. Dito nakuha ng kasama ng biktima ang lalaking bumugbog sa kanya. Naglalakad sila at sumakay ng tricycle. Ang sumunod na eksena, mag-isa na lang ang babae. Pagewang-gewang ang lakad, umupo pa sa may kanto. Kinaumagahan dito na siya natagpuan sa loob ng tricycle. Batay sa investigasyon, sumama ang biktima sa bahay ng lalaking nakitang kasama niya sa CCTV. He asked for sexual services. So, nakapag-deal sila, dinala niya sa bahay. Naaresto naman ang sospek. Depensa niya, nagkaroon sila ng alitan. Naitulak ko po siya. Sa pagkakatulak ko po na yun, bumagsak po siya mismo sa sahig. Bumagsak po yung ulo niya. Lasing din po ako na that moment na yun. Hindi ko po intention patayin siya. Pero iba ang lumabas sa investigasyon ng mga otoridad.
Matinding pambubugbog daw ang ikinamatay ng babae. Hustisya naman ang panawagan ng pamilya ng biktima. Sobra yung galit namin. Naawa din sa mga anak niya kasi marami siyang anak na naiwan. Nahaharap ang sospek sa reklamong murder. Posible rin siyang kasuhan ng rape with homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Nangako sina Pangulong Bongbong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi na mas palalakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at India. Live mula sa India, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, gaano karaming bilateral agreements ang pinirmahan ng dalawang lider? Cheryl, 13 bilateral agreements ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi sa pagpupulong ngayong araw. Formal na rin inilunsad ang strategic partnership ng dalawang bansa. Isang ceremonial welcome para kay Pangulong Bongbong Marcos ang idinao sa Rashtrapati Bhavan na Presidential Palace at Residence sa India. Kasama ang delegasyon ng Pilipinas, sinalubong siya ni Indian President Draupadi Murmu at Indian Prime Minister Narendra Modi. Ginawaran din ang arrival honors at kansalute si PBBM. Tinawag ng Pangulo na reaffirmation of alliance ang pagbisita niya sa India. To build upon what we already have had, but certainly to explore the many opportunities that have arisen in the past few years because of the new technologies and the changing state of the global economy and the geopolitics around us now. Bumisita rin si Pangulong Marcos sa Mahatma Gandhi Memorial para magbigay pugay kay Gandhi na itinuturing na ama ng India. Ipinresenta rin ng mga opisyal ng Pilipinas at India ang nilagdaang bilateral agreements ni Pangulong Marcos at Prime Minister Modi kanina. Hindi na lang diplomatic relations ang meron ngayon ng dalawang bansa. Strategic partnership na rin daw ang ugnayan ng India at Pilipinas. Dahil dyan, magiging mas malalim na ang kooperasyon pagdating sa seguridad, kalakalan, teknolohiya at enerhiya. For the Philippines, this is a momentous decision, for we take a very considered path to such elevated partnerships. Today, we herald a new era of closer, multidimensional, and impactful engagement between the Philippines and India. India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Cheryl, mamayang gabi makikipagpulong naman si PBBM kay President Murmu. Doon naman inaasahang pag-uusapan yung people-to-people cooperation at cultural exchanges. Tapos na rin kasi yung policy related at yung mga bilateral agreements kaninang umaga sa meeting kay Modi. Itong kaya President Murmu, more on ceremonial at social event lang ito. Lalo't mag-host nga siya ng banquet dinner para sa Pangulo at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Bukas naman, Cheryl, harap ang Pangulo sa mga CEO ng iba't ibang negosyo dito sa India at iba pang mga negosyante para himukin sila na mag-invest o mamuhunan sa Pilipinas. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. May siniwalat si dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa anyay malalim na pagkakaibigan ni VP Sara at dating Vice President Leni Robredo. Kaya naniniwala si Trillanes na hindi si Robredo ang dapat ilaban sa mga Duterte sa 2028 presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kung si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo raw ang nanalong presidente noong 2022 elections, malamang ay hindi nito ibibigay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam sa kanya sa programang Storycon ng One News. Sinabi raw yan sa kanya ni Mayor Leni noong nakaraang eleksyon. Bukod sa dating bise, ayaw din daw ni Senator Bam Aquino sa ICC. Sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si
Lenny. Nire-request yan sa akin nila Bam Aquino na baka daw kung pwede daw i-delay yung pag-issue ng arrest warrant kay Digong dahil baka daw makakaapekto sa kandidatura nila. Sabi pa ni Trillanes, kailangan daw ang manalong presidente sa 2028 elections ay kayang mapanagot ang mga Duterte. At ang nakikita raw niyang pinakamalakas na kandidato ay si Senator Risa Hontiveros. Hindi raw si Mayor Lenny na may malalim daw na pagkakaibigan kay VP Sara. Sa 2028, I'm not inclined to support Lenny because magkaalyado at magkaibigan sila ni Sara Duterte. How deep does this friendship go, do you think? Up to now, si Mayor Lenny has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan, pero she's quiet. Wala pang komento rito sina Mayor Lenny, Senator Bam at VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, nasa ilalim tayo ng tinatawag na monsoon break o yung pag-atras at paghina ng ating habagat o southwest monsoon. Mapapansin nyo dito sa ating wind map, nandito yung bulto ng epekto ng habagat natin at medyo umaatras nga yan at malayo sa ating bansa. Dahil dyan, nakaranas nga tayo ng mainit at malinsangang panahon itong mga nakaraang araw. Pero hindi nangangahulugan kapag meron tayong habagat or monsoon break na tinatawag ay wala na po tayong pagulan. Nangyayari pa rin po yung ating mga pagulan or thunderstorms tuwing hapon at gabi, yung ating mga afternoon showers at thunderstorms gaya ng nangyari kanina sa Metro Manila. At posible rin pong magkaroon tayo ng mga low pressure area at bagyo kahit meron tayong monsoon break. Kagaya nitong binabantayan nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na nasa around 570 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Sa ngayon, yan po ay nandito sa karagatan sa may East Philippine Sea at mababa pa po ang tsansa maging isang ganap na bagyo. Pero yan po ay kumikilos, papalapit sa ating landmass or kalupaan at maaaring tumawid po yan dito sa ating bansa. Sa ngayon, hindi pa rin natin inaalis ang possibility niyan maging bagyo at maaaring if ever makatawid na po yan dito sa may West Philippine Sea, yan po ay maging isang ganap na bagyo or dyan po makakuha ng lakas yan. Sa ngayon, yung kanyang trough or extension ay nagdadala po ng mga possible na scattered at kalat-kalat na pagulan dito po sa ilang bahagi ng Bicol Region at maging dito sa itaas na bahagi ng Eastern Visayas, dyan po sa area ng Northern Samar at area ng Samar. Ang natitirang bahagi naman ng ating bansa ay patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon maliban lang sa mga posibleng afternoon or yung ating mga evening showers at thunderstorms. Again, mag-ingat po tayo kapag meron tayong thunderstorms, although saglit lamang po at hindi masyadong nagtatagal, biglang buhos po yan ng malakas na pagulan. Dito sa Metro Manila, maaliwalas na panahon din ang ating aasahan sa umaga at pagsapit po ng hapon, mas nagiging maulap po ang panahon natin at bahagyang tumataas yung ating tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms. Kaya ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payong kahit magandang panahon pag umaga. At sa darating na Thursday, mas madadagdagan po o mas tataas ng bahagya yung ating tsansa ng pagulan dito sa Metro Manila dahil sa paglapit ng ating binabantayang low pressure area. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Sa ibang balita, balik operasyon na ang LRT2 matapos tamaan ng kidlat ang kable sa bahagi ng Antipolo Station. Pasado alas 3 kaninang hapon nang pansamantalang magpatupad ng provisional service. Kaya mula Recto Station hanggang Araneta Center, Cubao lamang at pabalik ang biyahe. Pasado alas 4 ng hapon naman nang magbalik na sa normal ang operasyon ng LRT2. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, iba talaga ang vibe sa TV5 ngayong 2025. Dahil tuloy-tuloy po ang paghatid namin sa inyo ng mga bagong programa, mga kapatid. Nasa frontline ang balitang yan, si MJ Marford. Julia Barreto at Enrique Hill. Mapapanood dito sa TV5 ang kwento ng Second Chance. Pag mahal mo yung isang tao, ipaglalaban mo. Ng Miracle at Mission sa Hello Heaven. Handa na bang kiligin? Baka mailap ko na sa akin, ha? Sa pinakabagong love drama sa prime time, ang ihahatid ng tandem ni Chris Viaje at Jerome Ponce. Ito ang para sa isa't isa.
Kahit ano namang vibe mo, siguradong mag-e-enjoy ka sa back-to-back music kapatid show. Level up sa kantahan ang Singaling Celebrity Edition. Level up din sa katatawanan. Ano ang tatlong planeta na pinakamalapit sa Sun? Pluto. Malahi na pinakamalapit! Cool naman ang vibe ng siyam na Vibe Jocks na makakasama natin sa pinakabagong OPM countdown sa telebisyon. Dito, ikaw ang bida. Ikaw ang boboto sa trip mong vibe. Ang isa nga sa Vibe Jocks na si maghapon singer at harana pop heartthrob Dylan Minor, aambag ang vibe para mapalakas lalo ang Filipino music. It's a great platform for them para at least mas makilala pa sila ng mga supporters nila and fans nila. Makakasama niya rin sina Elijah Canlas na pinupuri ngayon sa kanyang performance sa pelikulang Sunshine. Masusubok naman siya ngayon sa hosting. Bago rin sa pag-host si Kitch Minimoto, bagamat may background na raw siya sa music. Actually, nag-direct ako ng mga music videos ng mga hip-hop before. So, fan talaga ako ever since. Bukod sa kanila, ka-vibes din natin sina MQAA stars Anna Ramsey at Drag Race Philippines winner Maxi Anderson. Gayon din sina Joao Constancia, Ryle Santiago, Paulo Angeles at ang superstar content creator ng Batangas na si Quinay. Mapapanood ang Vibe Primer sa August 9 at 6 p.m. At starting August 10, you can start voting na para sa inyong paboritong OPM acts. For more info on how to vote, visit nyo lang ang Vibe PH at MQuest Ventures social media accounts. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan niyo ulit kami bukas dito pa rin sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.